Amen. Totoo po yan. Si Sister Belen po yan ay talagang Sister Belen. Pagdating sa faith. Actually, stubborn po siya. Pero yung pag-stubborn niya, for God. Hindi po yung stubbornness niya para sa kasamaan. Hindi po, for God. Kaya nakakatuwa po yung heart niya. Kahit na pinapagalitan ko siya noon, ano lang siya, hindi lang yan natawa. Kaya paano ka pa magagalit kung tinawanan ka na, di ba? Amen. Hallelujah. So, sige po, inaanyahan ko po muna tumayo in respect. Mag-pray po tayo. Let's bow down our head and let us pray. Heavenly Father, thank you so much for this day. Thank you, Lord. Dinala mo kami rito sa oras na ito, Lord. At sa oras na ito kami makikinig sa mga salita mo. Open our hearts, open our minds, open our ears. And let your word penetrate our souls. Lord, gawin mo itong kalakasan sa amin, no? Maintindihan namin ang nais mo iparating. At maisa pamuhay namin ang salita mo. Upang maihanda namin, Lord, ang daraanan mo para sa pagdating mo sa buhay namin. Maraming salamat. This is for your glory. In Jesus' name we pray. Everybody says, Amen. Amen. Okay. So, prepare the way of the Lord. Yan po yung ating teksto ngayon. Basahin po natin. Ang teksto po natin is Isaiah 40 verse 3 to 5. Sige anak, sabay-sabay na po natin basahin yun kasi tatlo lang naman yun. Okay? 40 verse 3 to 5. Okay, basahin po natin lahat sabay-sabay. Ready? Go! A voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord. Make straight in the wilderness a highway for our God. For every valley shall be raised up, every mountain and hill made low. The rough ground shall become level, the rugged places a plain. And 5, and the glory of the Lord will be revealed, and all mankind together will see it, for the mouth of the Lord has spoken. Lord, bless your word. Hallelujah. Okay, so sa teksto po ito, katulad po ng ibang mga prophet, si Isaiah po, binigyan ng vision sa chapter 1, verse 1. Pero dito po, ang na-receive po niya ay words or text or unidentified voices. Sabi nga, the voice of one calling in the wilderness, prepare the way of the Lord. Dito po, yung na-receive niyang voice, calls out po yun. Kino-calls out siya ni God for the good news. And this good news must be announced. Yung gusto ipahayag ng Diyos sa Kanya, yung pinahayag ng Diyos sa Kanya, kailangan niya i-announce. At sabi dito, the forerunner of the coming King has been called upon to express God's ultimate hope for mankind. Ito yung ultimate hope for mankind. At dito pa ho ang tinatawag na ito yung sinasabing God's highway of comfort. Ano po yung God's highway of comfort? Di po ba, pag meron tayong pinagdaraanan, lungkot-lungkot natin, pero subukan mong magpatugtog po ng mga worship song. Tanggal lahat yung lungkot mo. Maya-maya sumasayaw-sayaw ka na. Amen po ba? Amen. Dalas ko po yan. Dalas ko po yan. At dito yung restoration. Dito sa God's highway of comfort. At dito po yung restoration. At ito po ay base sa atonement and forgiveness. Of course,
hindi po natin ma-achieve o hindi po natin ma-obtain or ma-feel yung presence ni God. Once you are full here, you have to release. You have to release galit, forgiveness, samahan ng loob. You have to release. Huwag kang mag-maintain dyan. This way, according to Isaiah, this way will be prepared and God will come. Na kung saan, bawat isa sa atin, bibisitahin ng eternal God. Who will indwell in His people. Indwell, nandiyan dyan po sa atin. When we accepted Jesus as God and our Savior, andyan na yan sa puso mo eh, di po ba? Tinanggap mo na nga siya. So, napupuhay na siya dyan sa puso mo. Now, what you have to do, let the Holy Spirit works in your life. Ito po yung word, a voice of coming, na kung saan makikita po sa 40, verse 3 to 5. Yung passage po na to, it answers how comfort can be offered to a sinful, ruined people, wasak na tao, bigong, lahat na nandito sa kanya. Sa dami ng pinagdadaanan. May sakit, may ani, whatever it is. Baon sa utang, lahat po. This word or voice of coming, itong passage na ito po. Alam niyo po ba, minsan may mga bagay po na talagang may choice ka. God give you a choice. The reason why I'm not attending prayer meeting, hindi po dahil may iwan. No. It is the reason why, bakit po? Ito yung time na na-encounter ko si God. Sinasabayan ko po kayo. Nagpe-praise and worship kayo, nagpe-pray kayo, ako po, nagpe-pray din po doon sa bahay. Pero in any position, alam niyo kung bakit? Because I want prayer with a groaning in the Spirit. Groaning in the Spirit. Ako po yung kasi po, I was trained to be an intercessor. Nasa JA1 po kami, talaga po intercessor kami. Na every time nagtatayo ang aming pastor, every time nagtatayo si Bishop Art, nasa isang group kami lahat at nag-i-intercede. Me as an intercessor, ganun po ang ginagawa ko dito sa church. Nag-i-intercede din po ako sa pagpe-pray dito. Wow! Ang daming pinababa ni Lord. Kasi, pinakamaganda pong aspeto po ay prayer na makikinig ka rin kay Lord. Amen po ba? Hindi po, Lord, patawarin, Lord, ganito, ganyan, Lord, pinagpe-pray, Lord, tinataas ko musit, Lord, tinataas ko ganito. Hindi ganun. Kasi una ka pa man, oo, dideclare mo yan, isasabihin mo siya. Pero una pa man, bago ka tumayo dyan, alam na ng Panginoon kung ano ipagpe-pray mo. Amen po ba? Amen. Alam ng Diyos ang nasa puso mo. So, once you say it, kaya ka tinatawag na adoration, acts. Ano po yung sumunod? Confession. Ito na po yung hihingin mo ng tao, magpapalinis ka. Hindi po tayo perfect ng tao. Kahit po minsan, akala mo wala kang ginawang mali sa mga magapon, nakapagbitaw ka ng salita na nakasakit sa kapwa mo. Confession. And thanksgiving. Lahat ng nangyari sa'yo, lahat ng binigay sa'yo, lahat nung araw na yun, yung pagdilat mo pala, dapat mo nang i-thanksgiving. And then supplication, that is the time. Diyan mo na ibaba yung lahat ng gusto mo.
Pero you give time to let. Minsan po, nagpipray ako, bigla na lang na ibababa. Ganito. Kahit po in the midst ng prayer natin dito, in the midst of worship, bigla na lang niya ibababa. Bakit po? Because that is what I want. That is the desire of my heart. Ayoko lang basta ako lang puro dandalan-dandalan. Napakasarap po kasi, ang Panginoon po kasi, ibababa niya sa'yo pag hinigi mo. Ayan po ba? Ito po yung tinatawag na voice ni God. It calls for faith. Faith on the part of the people. Ito po yung pananampalataya mo. Kasi po, marami po sa atin ngayon, naniniwala silang may Diyos. Kaya lang, hindi nila nakikita ang Diyos. Naniniwala silang may Diyos, pero hindi nila nakikita ang Diyos. What do I mean? Hindi rin sila naniniwala na darating siya ulit. Dahil hindi sila naniniwala sa rapture. They do believe na rapture ay lumipas na raw, na ngayon, ang nangyayari ngayon, ito na raw yung tribulation. No! It also has some form of activity na kung saan andun na lang siya sa mundo niya. Ayaw niyang kumawala. Ayaw niyang kumawala sa galit niya. Hindi ko siya mapapatawad. Magpapatay na ang aking paa. Oh my God. Magpapatay ng paa. Hindi ko siya. Kasama ka dun. Kasama ka sa curse. Don't you know that one after curse, you are in connection with that curse? Eh, paano mo nagpe-pray yung inners mo? Babalik lahat sa'yo yun. Ang taong covered by the blood of Jesus, covered with His presence, hindi yan tatablan. Amen po ba? Amen. The very first thing we need in preparing a way for the Lord is to remove any and all sin form or all form of sin in our life and turn away from our sinful way. Ang kasalanan po ay obstacle po yan ng daan para sa ating Panginoon. Repentance. Ito po yung tinatawag na pray to understand. Kasi pag ang tao po ay nasa light of God's Word, mahirap kalabanin po yan. Kahit batuhin man niya ng problema, batuhin man niya ng trials, batuhin man niya ng sakit, in Jesus' name, hindi yan titigil. Alam niyo po ba, sa buhay ko, I never experienced na gumaling through my own prayer. Parang hindi po si Benny Hinn. Si Benny Hinn, pag isang ganyan, tumbahan niya. Lahat po ng hinihingi po niya, ginagamit siya talaga ng Panginoon Bible. Pero kung siya'y magkasakit, hindi siya gumaling. Tinanong niya ang Panginoon, Lord, bakit ganun? Ginagamit mo ko mightily sa tao, pero ba't ako, hindi ako gumaling? Totoo po yan. Why? Pag may tumatawag po sa akin o nagte-text, Mami, pag-pray po ako, ganito rin. On the spot, magpe-pray. Kahit ano po yung ginagawa ko. Pasok ako sa kwarto, kahit nasa salas ako, makikita nila, hindi nila ako umiimik, nakapikit po ako. Why? Because they need my prayer. And praise God. Mamaya na lang mag-text siya, Mami, thank you po sa prayer, maganda na po ang pangalaman ko. You see, hindi niyo po alam, yung prayer niyo sa kapwa niyo, yung prayer niyo sa kapatiran niyo, yung prayer mo sa kapatid, yung prayer mo sa ibang tao, lalo-lalo pa sa nangangailangan at may karamdaman. We will answer immediately by God. Amen po ba? Amen. Bakit po? Because that
prayer is in the light of God's Word. Mga kapatid, kaya ang ginagawa ko, tatawagin ko si Jen, anak, pag-pray mo nga ako. Pagkatapos niya, pag-pray ako, tawagin ko, kami daddy naman. Pag meron po akong karamdaman na masakit ang ngayon, masakit sa akin po, I'm in deep pain. Tanong niyo po yung anak ko at asawa ko. Bayat-bayan ko, every 5 minutes or every 10 minutes or every 15 minutes na tao. Dati pag-pray, kapay-pray ko lang, gusto ko pag-pray mo pa ako. Ang sarap po namin at pray. Para mo, ang ganda po ng pakiramdam ko pag naipag-pray ako. Why? Now, put yourself in those people who asking for prayer for you. Diba ba? Sabi nga, pray often and ask the Lord to bless you as you study and prepare. Study and prepare. Yan po yung gusto ng Panginoon. Study. Ano yung pag-aaralan natin? Salita niya. Salita ng Diyos. Nagbabasa ka ba ng Bible every day? Meron ka bang ina-utter the Bible verses every day? Study. Prepare. Prepare yourself. At minsan, includes prayer and fasting. And pray to understand and to love the individuals. Understand the needs of the individuals. Especially those who are in needs. Learn to recognize. Pag-aralan po natin, ma-recognize. Katulad po ng ginawa ni John the Baptist. Sabi po dito, John the Baptist is getting people from the house of Israel ready to receive God's law, their Lord's arrival as good news. Sinabi po ni Angel Gabriel. Sige, buksan namin anak. Luke 1 verse 16 to 17. Yan. Luke 1 verse 16 to 17. Ito po yung sinabi ni Gabriel. Okay? Many of the people of Israel will he bring back to the Lord their God. 17. And he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to their children and the disobedient to the wisdom of the righteous, to make ready a people prepared for the Lord. Yan po sinabi ni Angel Gabriel. At yan po sinabi po sa tatay ni John the Baptist, kay Zechariah. Siya po yung gagamitin para ibalita na darating ang Messiah. Naakala naman ng mga Pariseo noon, siya yung Messiah. No. Ito yung message po ni John the Baptist. Siya yung voice ng wilderness because during the time, nasa wilderness po yung mga tao. Why did I say wilderness? Punong-puno ng kasalanan. Punong-puno ng kayabangan. Punong-puno ng panlalaman. Lahat po ng kasamaan. Siya po yung ginamit ng boses, exhorting the people to be ready, to prepare themselves. Ngayon, sa panahon ngayon, sino gagamitin boses? Mga kapatid, tayo. Tayo ang gagamitin boses. Share the gospel. Show your testimony. Share your testimony. In spite of all those things na pinagdadaanan mo, go on. Hang on to your faith. Last week, testimony ko lang sa inyo, di po ba? The whole week, I was undergone all the necessary regulatories, pero wala pa akong result, bukas pa akong result. Pero kiniklik ko na po yun ang result. Ano man ang nangyari, ano man ang mangyayari, I'm ready. Why? Because I know where I'm going. Amen. 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 Alam niyo po ba kung saan kayo pupunta? Amen. Ayan, ilan po sumagot. Alam po ba ninyo kung saan tayo pupunta? Amen. Amen.
for the Lord? How can you prepare the way to the Lord, or the way for the Lord for others if you yourself is not yet prepared? Yan. Sabi na dito, faith in Jesus Christ as Lord and Savior would require a personal commitment of turning away from sin and a new life of devotion for God. Yung ginagawa mo ni John the Baptist na baptism, that is a repentance of sin. Meaning, real life change. And we as a Christian, once we accepted Jesus as our Savior, we have to change. We have to be changed. Hindi namin kaya, ang hirap baguhin, ang hirap iwasan, ang hirap. Hindi naman talaga natin kaya baguhin ang sarili natin eh. Hingi kami, Lord, ng teachable heart. So that the Holy Spirit will teach you how. The Holy Spirit will guide you. The Holy Spirit will comfort you in times of trouble. The Holy Spirit will calm you. May mga pagkakataon po na minsan ng pangkain. Nung panahon ng nagpa-check up ako, may nakapangbubol na sa akin. Sabi ng asawa ko, ha? Bakit? Ano daw yun? Kasi medyo nag-alala siya. Kasi for 10 years, menopause na po ako. And then suddenly po, 51 yung last month ko. 61 ngayon ako. Nagkaroon lang ako. So alarming. Meron po kami isang kapatiran na yun po kinamatay. Isa po siya sa intercessor ko noon. Siya po si Ate B. Yan, ganun din po ngayon. For 10 years, wala po siyang regla. And suddenly, at the age of, after 10 years, nagka-regla siya. Yun po yung nangyari sa akin. At may nagkapagpupo. So, sobrang panic siguro na asawa ko pag kanila, tinawag sa kapatid niya sa Japan. At yung kapatid niya sa Japan, yung po yung nagbibigay sa akin ng kapatid ko. Hindi po natiis ng asawa ko. Nung huling check-up ko sa doktor ko, kasama po siya sa loob. Sa kanya po yung pinaliwanag ng doktor kung ano po yung nakita sa akin. So, medyo kalma po siya ngayon. But then, nag-aalala. Normal lang po yun, asawa ko yun eh. Pero, ako po, hindi po ako nag-aalala. Because I know God is with me. Amen po ba? Amen. Kung nga po, hilang-hila na ako eh. I'm almost dying. Payak, kalbo. Don't you know that I am a survivor? 4th stage cancer of the throat. Meron po akong testimony sa 700 Club. Hanapin niyo po doon. Margarita Esguera. Yung testimony ko po doon. 4th stage cancer. Pinagaling po ako ng Diyos. Ngayon pa ba ako magtatakbo? Walang mababago. Magpapatuloy ako, mag-preach, kakanta, aawit, sasayaw ni Lord. Bakit po? Yan ang buhay ko na hiningi ko sa Panginoon. In spite of all those success na narating mo sa buhay mo, hindi mo yan titignan ng Diyos pag oras mo na. Ito yung natapos mo, okay, ito yung okay, reply call, okay. Hindi yan ang titignan ng Diyos. Ang titignan niyo yan, yung puso mo. At kung ano ang mga ginawa mo nung nandito ka. At higit pa doon. Ang sarap kayang sabihan ng Panginoon, welcome to your home. Diba? Well done, my precious Lord. Ang sarap sabihan noon. As people of God, how can we prepare the way of the Lord? Handa ka na ba? Meditate on the fact that we need a Savior. I-meditate po natin yan. Hindi natin kaya gumawa, hindi natin kaya kumilos without God in our life. Amen? Amen. Kaya
matinong self-examination. You have to self-examine yourself. Magkaroon ka ng sariling examination sa puso mo. Lord, karapat-dapat ba akong humingi sa iyo? Magpakumbaba. Katulad nung kasama niya nung siya'y ipinako sa krus. Nagpakumbaba siya. Panginoon, dalhin mo ako. Alalahanin mo ako sa iyong paraiso. Pagpapakumbaba. Build God-centered anticipation and expectancy. Excitement into your home. Especially sa mga anak po natin. I-build natin sa buhay nila, sa mga kapatid natin, that you are always excited with Christ. You are excited always. You have to spread love because God is love. Sino po dito ang nakapagsabi ng I love you? Kanina umaga o sa mga sa buhay. Thank you po sa ilang piraso ng taas. Ako po, ugali ko po yan. Ugali ko po talaga to. Good night na, good night daddy, I love you na, I love daddy. Tapos pag nag-pray, I love you Lord, I love you God, I love you Holy Spirit. Ang dami kong seremonyas bago magpikit. Then pag-isip ko sa umaga, sabi na ako, hi mama, hello na, I love you. Aalis na po yung asawa ko. Wala akong kasama-sawa magsabi na I love you. Talamak na po sa bibig ko, salitang I love you. Kahit po yung mga kaibigan ko, alam nila yun. Bakit po? Gusto ko po kasi yung legacy itiwanan ko sa kanila. Because we don't know how long tayo dito sa mundo, di ba? Hindi natin alam, bukas makalang, wala na tayo, hindi natin alam, kung mamaya wala na tayo, hindi natin alam. Mag-iwan ka ng legacy, ano yung legacy na yung pag-ibig? Yes. Pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa mga mahal sa buhay, pag-ibig sa mga anak, pag-ibig sa asawa. Lahat ng yan. Yan ang legacy na iiwanan natin. Kasi po, bakit po? Yung legacy na ginawa mo, makakalimutan yan. Makakalimutan yan. Yung kabutirang ginawa mo sa kanila, makakalimutan yan. Pero subukan mong gumawa ng pag-ibig sa kapwa mo. Wala ko rin mag-ibig dyan. Be much of the Word and memorize the great passages. Actually, ang dami ko pong favoritong passages na ito. Pero nung ako may sakit, at pinaka-paborito ko talaga na laging sinasabi at hindi ko na po nasabi, muli ko po ulit nasabi ngayon. Dial 333. Ano po yun? Jeremiah 33 verse 3. Call unto me and I'll answer thee and I'll show you great and mighty things which thou always done. Alam niyo po ba yung great passage ko po nung ako'y nagka-cancer of the throat, 4th stage. Nagpakita siya sa akin ng isang himala. Nag-undergo na po ako ng 3 chemo noon. Yung pang-4, sabi ko sa akin, dali ayaw na. Mamamatay ako sa chemo, hindi sa sakit ko. Tinigilan ko yung chemo, bumira ko ng waiver, at kung wala ko noon, nag-standby ako sa church. Doon po ako. Sabado pa lang, doon na kami natutulog mag-asawa. Maglilinis kami ng church, magluluto ako sa mga pastors namin. Naging buhay ko na po yun. Sabi ng doktor, 2 years na lang daw itawagan ko. Ngayon po, ilang taon na po. Tapos 2000 when I was diagnosed. 2002 lumipas na po. Ngayon, 2024 na po. Buhay na tayo. Amen po ba? Amen. Kaya nga po, kung ipopokus mo ay yung mali, buhay mo mali. Kung nakapokus ka sa problema mo, buong buhay mo, dala-dala mo problema mo. Amen? Amen. Focus ka sa salita niya. May gabay ka. We have the responsibility and privilege to prepare the path to God. That
others don't stumble on their way. Meron po tayong obligasyon bilang isang Kristiyano na tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Meron po tayong obligasyon. Meron po tayong, pero pinaasahan tayo ng Panginoon. Bakit? For those who believe it on me, John 14:12, all the works that I do, you can do also, and much more than that, you can do. May karapatan tayo, may obligasyon tayo, we have the capability ipag-pray ang ating kapwa, especially yung pong mga may pinagdadaanan. Huwag po tayo maging dahilan para ma-stumble sila lalo. Yung bang dagan-dagan na nga nila yung mundo, dadaganan mo pa, makikipabigat ka pa. Kapatid, pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Binigyan ka ng kaparaanan ng Diyos. At binigyan ka ng privilege ng Diyos. Gamitin mo ito sa tamang paraan. Amen po ba? Amen. Higit sa lahat, pray like Daniel. How many times Daniel prayed? May nakakaalam po ba? Actually, 3 beses po siyang nagpe-pray. Isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi. Pero yung prayer po niya is a different way. Sige po, basahin po natin sa Daniel 9:4. Anak, Daniel 9:4. Tingnan natin. Basahin na lang po natin na sabay-sabay. Ready? Let's read. I pray to the Lord my God and confess, O Lord, the great and awesome God, who keeps His covenant of love with all who love Him and obey His command. Ano ang papansin niyo po rito sa prayer na to? I pray to the Lord, nanalangin siya sa Panginoon. Nag-confess siya. Lord, I confess all my sin. Papakumbaba ako, Panginoon ko, sa lahat ng mga kasalanan na gawa ko sa inyo. O Lord, the great and awesome God, adoration. Who keeps His covenant of love, ito na po yung who keeps His, ito po yung pagpapaalala, Lord, bilang anak mo. Gawin mo kung karapat-dapat ng makakuha na anak mo. Diba, I am the Son of God. Amen. With all who love Him and obey His command. Lord, give me privilege, Lord, na masunod ang gusto mo sa buhay ko. Makapangyayari ang gusto mo sa buhay ko. Daniel prays to God. He acknowledges that God upholds the promises that He gave us. Pangako ng Panginoon yan eh. I did not come to you with a spirit of fear, but of love, power, and of the sound mind. Alam na niya yung gusto mangyari sa akin. Alam niyo ba kahit ilang, ano pa yung, gaano pa kagaling dumaan sa buhay mo, the full trials, you are destined pala para maging millionaire. Amen po ba? Amen. Ako naniniwala ako dyan. Kasi ang Panginoon walang anak na nananatili mahirap. Amen. Naniniwala po ako dyan. Dahil sa buhay po namin, pinagdaanan namin ang lahat. Ups and down. It's a normal thing. Ups and down ng buhay natin. Pero napakasarap po pag ikaw ay nasa Panginoon. Dahil hindi mo nararamdaman yung down. Amen po ba? Amen. Dahil kahit na down ka na, pinuprovide ka lahat. Kumakain ka 3 times, 5 times, and even 10 times a day. Kapag natin ang Diyos. Ganyan po kabuti ang Panginoon. At higit pa dyan, ang pagpe-pray po ni Daniel, hindi po siya nagpe-pray ng
The day of prayer is not an everyday type of prayer. Itong prayer na to, burnt under pressure. Burnt under pressure. Yan po yung tinatawag na groaning in the spirit. Heartache, grief, desperation, or it can be triggered by sudden revelation. Sudden revelation. Yung pong pagpe-pray niya, tagos ng magmula puso hanggang sa puso ng ating Panginoon. Hindi po puro dalandan. Pagkatapos, tapos na. Wala tayong pinag-iba doon sa may hawak ng parang pintas na may mga gulay-gulay. Wala tayong pinag-iba doon. Ang kailangan po, ang gusto po ng Panginoon, makikita niya ang puso mo. Kinakausap po siya. May komunikasyon ka sa Kanya. May relasyon ka sa Kanya. A groaning in the Spirit and waiting for Him to answer back. Give instruction into your life. Sanayin po natin na sa pagpe-pray natin, minsan, put yourself in a quiet moment. May maririnig kayo. Meron kayong hindi mo man marinig. Meron papasok sa isip. Pero, you have to be careful. Kasi po, kahit po si Satanas nag-i-intervene while you're praying. Tandaan niyo po, pag may nilibig na negative, don't speak. You pray and turn it into positive. Yung sistema, whether we pray the triumph or the tragedy, whether may problem ka wala, keep going, keep praying. Ako po, masaya. Praise God! Hallelujah! Halika, pray tayo, pasalamatan ng Diyos. May sakit? Pag-pray nga tayo, halika. Medyo mainit ang ulo, halika nga, mag-pray tayo. Ginagawa ko po yun. Minsan may hindi ka ulo na sa romo, nagbabangga silang mag-ama. Halika na kayo, halika dito ako kayo. Sige, una sa lahat, bago tayo mag-pray. Kaya hingi ka ng sorry. Dati hingi ka ng sorry. Ako po, ginagawa ko po silang mag-ama. Bakit po? Ayoko po kasi manatili na may sama na loob sa puso. It's not good for us. Bakit po? Ginagamit ako ng Panginoon sa pag-pray eh. Ginagamit ako ng Panginoon sa ministry. Ginagamit ako ng Panginoon na maghayag ng salita niya. So I don't want to put anything here. Lagi ko sinasabi, Lord, unload me. Lord, pakalinisin mo ang puso. Marami po sa mga nagsisimba ngayon. Hindi lang po dito sa ibang churches. You're attending the church, attending the prayer meeting, services, banal na paglingkod. Pero paglabas, mula Lunes hanggang Sabado, sa sariling buhay niya. A simple life. Hindi nga makapag-devotion. May devotion ka ba? Thank you. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, gawin natin kalugod-lugod. Ang buhay may kailan. Gawin natin kalugod-lugod ang buhay natin sa Panginoon. Dahil sa oras ng paghusga, makikita mo yung mga kasamahan mo. Kasamahan mo yan sa church, bakit ako hindi na nakapasok doon sa day? Yung mga gusto mo mangyari. Sometimes, hindi agad sinasagot ni Lord ng prayer.
mo. Lumabas yung pera mo na budget sa ano namin. Why? Because kailangan nila eh. Kahit kakainin mo na lang, bakit? Wala akong dapat. Bakit po? God is providing pag-uwi namin sa bahay. Isang box na grocery ng pagkain. Dumating. Imagine? Yan po yung mga amazing miracle ni God. Na kung gusto mong maranasan, give your food. Huwag po ito si Keto, ito sa amin. Huwag po ganun. Kung ano pong nais ng heart mo, i-give mo. Remember, dito po tayo magtatapos. Pakibuksan ng Matthew 22 verse 35 to 39. Okay po. 35. Pakibasa na rin po para makabasa na rin kayo paano. One of them, an expert in the law, tested him with this question. 36. Teacher, which is the greatest commandment of God in the law? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbors as yourself. Ito po yung 10 commandments sa Exodus 20 verse 3 to 17. Ginawa ko ng dalawang greatest commandment ni Jesus sa New Testament. Yung first commandment po, that is between people and God, 1 to 4. 5 to 10 po, that is between one another. Certainly, mga kapatid, prepare mo muna ang way mo for the Lord bago mo pa i-prepare yung way ng kapwa mo to the Lord. Preparing the way of the Lord is not just for you only, but also for others. Just like what John the Baptist did. Sige po tayo ito kayo. Ako nalangin. Ngayon po hinihiling ko, kumuha po kayo ng partner. Yung partner nyo, nasa